Pacquiao. Oh, down goes Thurman! Good morning mga idol. Sa video ito ay papakita ko po sa inyo ang 22 tinalo ni Manny Pacquiao na mga dekalidad na boksingero. Pero bago natin umpisa ng video ito, ay huwag mo namang kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin sa notification bell sa all para agad updated sa bago nating upload tulad nito. Maraming salamat po. Number 1, Dino Libuada, isang South African former professional boxer na nagtala ng record mula 1990 hanggang 2006. Naging world champion ito mga idol ng IBF Junior Featherweight title taong 2001. Naglaban sila ni Manny Pacquiao June 23, 2001 para paglabanan ang IBF World Super Bantamweight title. Naginanap sa MGA Grand Las Vegas, tinalo ni Manny Pacquiao by technical knockout sa round 6. Ang pangalawa si George Eliezer Julio, isang Olympian professional boxer na nagtala ng record mula sa 1998 hanggang sa 2003. Naging 2 times bantamweight champion. Umawak ng WBA title mula 1992 hanggang 2003 at WBO title mula 1998 hanggang 2006. Nanalo ng amateur ng bronze medal bantamweight division ng 1998 Summer Olympic. Naglaban sila ni Manny Pacquiao taon June 3, 2002 para paglabanan ng IBF Super Bantamweight title na naganap sa Fairmont, USA. Tinalo ni Manny Pacquiao ito by technical knockout sa round 2. Ang ating pangatlo ay si Satyai Sasakul. Si Sasakul ay isang Thai professional boxer sa flyweight division na naging lineal champion at humawak ng WBC flyweight title. Naglaban sila ni Manny Pacquiao taong December 4, 1998. Naganap ang laban nila sa Tonsuk College Grand, Putanongton, Thailand. Para paglabanan ang WBC World Flyweight title. Ito ay kaunang-unahang division na nasungkit ni Manny Pacquiao. Tinalo niya ito by technical knockout sa round 8. Ang pag-apat natin ay si Marco Antonio Barrera, isang Mexican former boxer na nagtala ng record mula 1989 hanggang 2011. Humawak na multiple world championship at 3 weight classes WBA Junior Featherweight title mula 1995 hanggang 2001. Naging lineal featherweight title mula 2001 hanggang 2003 at naging unified WBC at IBF Super Featherweight title mula 2004 hanggang 2007. Una naglaban sila ni Manny Pacquiao taon November 15, 2003. Naganap sa Alumindum, San Antonio. Tinalo niya by technical knockout sa round 11. Nag-rematch sila taon October 6, 2007 para paglabanan ang WBC. Dito ay pinaglabanan nila ang WBC International Super Bantamweight title. Nanalo si Manny Pacquiao by unanimous decision. Ang panlima natin ay walang iba kundi si Oscar Larios, isang Mexican former WBC Bantamweight title at featherweight champion. Naglaban sila dito ng pambansang kamao sa Araneta Coliseum. Naglaban sila noong taong July 2, 2006. Pinaglabanan nila dito ang WBC International Super Featherweight title. Nanalo si Manny Pacquiao by unanimous decision. Nanim si George Solis, isang Mexican former. Ang pampito ay si Eric Morales, isang Mexican former professional boxer na nagtala ng record mula 1993 hanggang 2012. Kauna-unahan unanimous decision, nag-rematch sila taon January 21, 2006 para paglabanan ang WBC International Featherweight title. Dito nanalo si Manny Pacquiao by technical knockout. Nagkaroon ng tragedy ang laban nila kaya muli sila nagharap noong November 18, 2006. Parehas lang ng taon. Dito ay tinapos na ni Manny Pacquiao si Morales by technical knockout sa round 3.
Ang pangwalo natin ay walang iba kung si David Diaz, isang American former professional boxer na nagtala ng record mula 1996 hanggang 2011. Humawak ng WBC lightweight title mula 2007 hanggang 2008. Naglaban sila ni Manny Pacquiao sa Las Vegas. Pinaglabanan nila ang WBC World Lightweight title. Nanalo si Manny Pacquiao by technical knockout sa round 9. Ang pangsiyam natin walang iba kundi si Juan Manuel Marquez, isang Mexican na nagtala ng record mula 1993 hanggang 2014. Isa sa pangatlong Mexican na naging world champion. Sa tatlong magkakaibang division, nawakan niya ang WBA Superweight title, IBF at IBO Featherweight title mula 2003 hanggang 2007. Pati ang WBC Super Featherweight title mula 2007 hanggang 2008. WBA Super at WBA Ring Magazine at Linya Lightweight title mula 2006 hanggang 2012. At WBA Junior Winterweight title mula 2012 hanggang 2013. 4 na beses sila naglaban ni Pacman. Unang laban nila ay draw. Pangalawa ay nanalo si Manny Pacquiao by split decision. Pangatlo ay nanalo uli si Pacquiao by majority decision. Yung pang-apat na pagtatagpo nila ay dito na pinatulog si Pacquiao. Ang pang-sampu natin ay si Ricky Hatton, isang British former professional boxer na nagtala ng record mula 1997 hanggang 2012. At sa ngayon ay nagtatrabaho bilang isang boxer promoter at isang trainer. Noon ang lumalaban pa ito ay nakahawak ito ng World Championship sa lightweight title at isa pa ang featherweight title. Hinirang ito ng Boxing X, the greatest lightweight 4-time, the 3rd best at Europe at 11 best worldwide. Noong 2005 ay hinirang itong Fighter of the Year ng Ring Magazine ng Boxing Association of the America. Nanalo si Manny Pacquiao dito. Ito ay pinaglabanan nila ang IBO Super Lightweight title. Pinatulog ni Manny Pacquiao ito sa round 2. Panglabing isa natin si Oscar De La Hoya, isang American former professional boxer mula 2002 at isang boxer promoter noong 2008 at MMA promoter. Nagtala yan ng record mula 1998 hanggang 2008. Nanalo ng multiple world title sa 6 na magkakaibang division. Naging lineal champion sa 3 magkakaibang division. Hinira ng 30 boxer all the time, pound for pound. Nanalo si Manny Pacquiao by RTO, retract technical decision sa round 8. Ang panglabing dalawa natin walang iba kundi si Miguel Angel Cotto, isang American World Puerto Rican former professional boxer na nagtala ng record mula 2001 hanggang 2017. Isang multiple time world champion na kauna-unahang Puerto Rican na naging world title sa 4 na magkakaibang division. Naging pampito ng pound for pound sa Ring Magazine. Natalo ni Manny Pacquiao ito sa round 12 by technical knockout. Ang paglabing tatlo natin ay walang iba kundi si Joshua Clottey, isang Canadian former professional boxer na nagtala ng record mula 1995 hanggang 2019. Humawak ng IBF Featherweight title taong 2008 hanggang 2009, pinanganak sa Accra, Ghana. At ngayon nakatira sa New York. Binagsagan na durable chip o ibig sabihin mga idol, matibay ang panga nito. Sa 5 talo nito ay hindi man lang ito napatumba. Tinalo ni Manny Pacquiao ito by unanimous decision. Ang panglabing 4 natin walang iba kundi Antonio Margarito, isang American-Mexican former professional boxer na nagtala ng record mula 1994 hanggang 2017. Humawak ng welterweight world championship WBO title mula 2002 hanggang 2007, IBF title noong 2008.
WBA Superweight title mula 2008 hanggang 2009. Naglaban sila dito ni Manny Pacquiao sa Superweight title. Dito nakuha ni Manny Pacquiao ang pang-8 niyang titulo. Tinalo niya ito by unanimous decision. Ang pang-15 natin walang iba kundi si Brandon Rios, isang American professional boxer na may hawak na WBA lightweight title noong 2011. Kilala ito sa kanyang style na aggressive. Naglaban sila ni Manny Pacquiao sa Macau noong November 24, 2013 para paglabanan ng WBO International Featherweight title. Pang-16 ay walang iba kundi si Sean Mosley, isang American former professional boxer na nagtala ng record mula 1993 hanggang 2016. Humawak ito ng multiple championship. Natalo ito ni Manny Pacquiao by unanimous decision. Pang-17 ay si Timothy Bradley Jr., isang American former professional boxer na nagtala ng record mula 2004 hanggang 2016. Humawak din ng multiple championship. Sa pangalawang pagharap nila ni Manny Pacquiao ay nanalo na si Manny Pacquiao by unanimous decision. At huling pagharap nila ay nanalo pa din si Manny Pacquiao by unanimous decision. Ang pang-18 ay si Chris Aguirre, isang American professional boxer at isang former kickboxer. Sa boxer ay nakahawak ito ng WBO Junior Featherweight title. 2014 ay sa kickboxer ay naging undefeated ito sa IKS World Featherweight at WBA World Superweight title. Naglaban sila ni Manny Pacquiao noong November 23, 2014 para paglabanan ang WBO World Welterweight title. Nanalo si Manny Pacquiao dito by unanimous decision. Pang-19 natin ay si JC Vargas, isang American professional boxer sa former world champion sa dalawang division. Humawak ng WBA regular at IBO super lightweight title at IBO super lightweight title noong 2014. WBO title noong 2016. Naglaban sila ni Manny Pacquiao noong November 5, 2016 at ginanap ito sa Las Vegas para paglabanan ang WBO World Welterweight title. Nanalo si Manny Pacquiao dito by unanimous decision. Pang-20 si Lucas Matisi, isang Argentine former professional boxer na nagtala ng record mula 2004 hanggang 2018. Nahawakan ang WBA regular welterweight title. Noong 2018 WBC interim super lightweight title mula 2012 hanggang 2013. Isa itong aggressive fighter at malakas sumuntok. Naglaban sila ni Manny Pacquiao sa Kuala Lumpur para paglabanan ng WBA World Welterweight title. Nanalo si Manny Pacquiao by technical knockout sa round 7. Pang-21 ay si Kent Thurman, isang American professional boxer, isang former unified welterweight champion. Nahawakan ang WBA title mula 2015 hanggang 2019 at dating WBC title mula 2017 hanggang 2018. Hinirang ito noong August 2019 ng World Best Welterweight title ng Ring Magazine at panlima ng Trust National Rating ng World Champion. At pang-7 na Backrex, nanalo si Manny Pacquiao dito by split decision. At ang panghuli natin walang iba kundi si Adrian Broner, isang former American professional boxer, humawak na multiple world championship, 4 na magkakaibang division. WBO Junior Lightweight title mula 2011 hanggang 2012, WBC Lightweight title mula 2012 hanggang 2013, WBA Welterweight title noong 2013 at WBA Light Welterweight title mula 2015 hanggang 2016. Naman sila ni Manny Pacquiao taon January 19, 2019 na naganap sa MGM Las Vegas para paglabanan ang WBA World Welterweight title. Nanalo si Manny Pacquiao by unanimous decision.
Dito na po nagtatapos ang ating video mga idol. Maraming salamat po sa panonood at walang sawang suporta. Ikaw idol, anong masasabi mo sa video ito? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat, God bless. Bye bye.